yung pagsasalita na pinakamahirap sa lahat na ayokong ginagawa. Pero, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nakasama natin, mula day one hanggang dulo. Kaya po pala, siguro, ito ang best birthday ni nanay last, kasi last na yun. Asa sa tunay lang po, sa lahat ng birthday ni nanay, ngayon lang siya nag-double celebration. Dahil nga po, yung totoong birthday niya, hindi po pwede yung mga tita ko. And then yung second batch po, sila na po yung nag-prepare para kay nanay. Yun na po yung sila lahat, nagpunta sila naganda. Yun na pala yung huling buo kami. Si nanay, alam ko nga po, masaya na siya niyan kasama na si tatay. Kasi kung hindi niyo lang po alam, nung namatay po si nanay, yun po yung petsa na nilibig namin yung asawa niya. Parehas sila 53 years old. I don't know if that's a coincidence lang or talagang ganun yung tatahanan nila. Pero alam ko po na at least si nanay. Kasi yung huling sandali niya, nung minessage po ako yung mga kasama doon na puntahan ko nga si nanay kasi ayun yung kumain. Baka sumunod siya kapag ito yung nagsabi. Hindi na po talaga kasi ako pwede. Kasi papasok na ako, nanundawin na ako sa pangkaga. Noong Sunday po, pinuntahan namin siya ng buo kong pamilya, si Oli, si Bella, si Luigi. And then, nung walang po nalaman na nung pag-alis namin ng gate, tumulong na yung luha ni nanay. Wala siyang response sa amin, pero ako muna narinig niya kami. Kasi gumagalaw pa yung lips niya. Pagkalating po namin sa bahay, tinatawagan ako ni Krisha na dadalhin na sa ospital si nanay. Dinesisyon na daw ng ate ko. Kasi kailangan na ng oxygen or life support, ganyan. Kasi nga, ayaw niya kumain eh. Tapos pagdating ko namin sa ospital, ayun, saktong dating ko sa bahay namin, pinababalik na nila ako kasi wala na daw heart activity si nanay. So, sa akin, bilang palaki niya, ako lang ba yung inintay ko, nay, bago pa umalis. Pero, ano pa man, masaya na yung puso namin. Alam namin na hindi siya nahihirapan, kasabi niya na si tatay. At sama-sama na lang po natin ipadalangin sa araw-araw at nalalahanin yung mga mabuti ng gawa at kung gano'n siya ka-stricta bilang lola at magulang. So, let's join in prayers na po na safe travel ng kanyang journey kasama sa tatay sa heaven. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa journey namin hanggang sa dulo. Meron po ba? Tuwa po ako dahil tayo ako dito. Pero hindi ko talaga mapigilan na hindi tumayo dito. Hindi po ako ang nagnanais ito kung ang aking Panginoon. Isang mensahe lamang po ang sasabihin ko para sa ating lahat. Para sa ating mga mahal sa buhay na nabubuhay pagkasama natin. Huwag po natin aksayahin na ipadama. Unang-una ang pagmamahal. Kasi pagpatay na, kahit sabihin natin mahal na mahal natin siya. Kung nagkulang tayo, nung nabubuhay pa, wala na. Ibigay mo natin yung pinakamagandang akaon. Ibigay mo natin yung pinakamagandang serbisyo. Una po natutuwa ako dahil kami pong magkakamag-anak, minsan na magkita-kita. At kung patay pa, nalulungkot po ako dahil gusto ko magkita-kita kami. Masasaya ba yung papalang patay? Para maipadama namin yung pagmamahal sa isa't isa. Marami pong pagkukulang ang bawat isa, pero ganun po tayo tao lang. Pero tandaan po natin, kahit nabubuhay tayo, ipadama natin yung pagmamahal natin, unang-una sa magulang natin at sa mga mahal natin sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Salsico dahil mga anak niya, suporta sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga apo, at mabait po yan, yung tsaya po sila yung mabait po yan. Nagpapasalamat din po sa inyong lahat na nakiramay. Sabi nga po ng mga pamangkin ko, from day one at hanggang ngayon. At lalo-lalo na po dito sa church at tumanggap
sa pinagmumulan ng aking tiyahin. Tandaan niyo po, hindi nawawala ang alitan, samaan ng loob sa pamilya. Pero ganun lamang po yun. Lagi po natin itanim ang pagmamahal sa puso dahil ang Diyos ay pag-ibig at kapayapaan. Kaya lagi pong nasain ang puso natin na maging mapagmahal tayo sa ating kapwa, hindi lang sa ating pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless you all po. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng teksto na ating pagbabatayan sa hapong ito mula po sa aklat ng Juan, Kabanata 14, mga talatang 1 hanggang 7. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo na nakita. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang mabuting balita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen.
isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid at mga magulang. Sa diwang ito, tayo po ay magsama-sama upang minsan pa ay ating muling parangalan ang Diyos sa naging buhay, kamatayan, pananampalataya at paglilingkod ni Nanay Yoli. Ang pamilya Harapa po ay malapit sa puso ko sapagkat nung ako po ay nadestino sa Bulacan, sa Balubad, ay naging miyembro ko po sila doon. No? And then, si Ariel ay nakasama ko po sa trabaho, sa Jollibee, sa Computer Bantaragan, bilang instructor. So, nagsama po kami ng matagal na panahon at iba't ibang lugar ang aming pinuntahan para lamang po makapagturo ng computer. So, gayon din po si Donna, si Neri, ay nakasama ko rin po sa UFYF. Sila po yung mga specialist noon sa aming distrito, sa South Bulacan District. At talaga naman ang pamilya nila ay aktibong mananampalataya. Patuloy na naglilingkod sa iglesia at lalong higit ay naglilingkod sa Diyos. Sa hindi po nakakaalam, marahil ang ating Nanay Yoli po ay lagi ko binabanggit every night na siya ay naging lay leader ng the United Methodist Church sa St. Luke UMC sa Bicol. At patuloy na naipaglingkod niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Kaya nga bagamat mayroong kalungkutan, lalong higit sa pamilya, no? Pero naniniwala tayong nandoon ang kagalakan. Di ba? Kagalakan sapagkat nasisiguro natin na siya ay uuwi. Nilisan niya ang tahanan dito sa lupa, ngunit siya ay umuwi sa tunay niyang tahanan sa kaharian ng Diyos. Doon wala nang karamdaman, wala nang sakit. Diba? Pawang kagalakan nila ang mararanasan ni Nanay Yoli. Nung siya po ay nabibisita ko dahil si Ariel ay kaibigan ko, andun yung talagang kalakasan niya pa that time. Pero nung Sunday na ako po ay tinawagan ng isang miyembro po natin dito sa St. Paul, kaya nagulat ako na siya ay wala na. Kaya alas 7 ng gabi ay nagpunta ako dito para comfort ang family at iparanas at iparamdam sa kanila na ang ating iglesia sa lugaring ito ay open, welcome para sa kanilang pamilya. Kaya tayo bilang mga mananampalataya at bilang isang paglilingkod, patuloy natin nakikita na ang kamatayan para sa atin ay isang kapakinabangan. Diba? Sabi ko nga, bagamat mayroong kalungkutan, bagamat mayroong pag-iyak, yun po ay natural lamang na maramdaman ng tao. Sapagkat tayo po ay disenyo ng Diyos na mayroong damdamin. No? Hindi naman pwedeng hindi tayo iiyak. Lahat po tayo ay nakaranas ng mamatayan. Diba? Lahat tayo ay naranasan na ang ganitong sitwasyon. At alam natin kung ano ang pakiramdam ng paglisan. Okay na nga sana kung ang paghihiwalay ng tao ay pupunta lamang sa ibang bansa para magtrabaho o sa ibang lugar. Meron tayong assurance na sila ay babalik. Pero kapag ang dahilan ng paghihiwalay ng tao ay ang kamatayan, wala na pong assurance. Hindi na siya makakabalik sa kanyang lupang katawan. Kaya nga, sa hapon ito, mga kapatid at mga magulang, ang mensahe ng Diyos ay hindi na po para kay Nanay Yoli. Sapagkat hindi niya na ito maririnig, hindi niya na ito maisasagawa, hindi niya na maisasakatuparan kung ano yung sinasabi ko dito na pinasasabi ng Diyos.
Ang mensahe ay para sa bawat isa sa atin na nabubuhay pa. Sapagkat tayo ang may hininga, tayo ang may lakas, tayo ang mayroong kakayanan na gawin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga ang ating pinagpupulay-pulayan ng mga talata ay patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala na huwag tayong mabalisa kung tayo man ay dumaan sa ganitong sitwasyon ng buhay. Kaya lang kung minsan, ang kamatayan ay kinatatakutan ng mga tao sapagkat hindi pa handa na sila ay mamatay. Kaya ano ang ginagawa ng mga tao? Lahat ng paraan ginagawa. Pumupunta sa mga kilalang hospital, nagpapagamot sa mga dalubhasang mga manggagamot. Lahat ng mamamahaling mga gamot ay binibili para lamang maprolong yung buhay. Pero so far, we have prolonged life, but never erase death. Hindi natin kayang burahin ang kamatayan sa buhay ng tao. Opo, naduduktungan ng mga gamot, naduduktungan ng mga aparato, naduduktungan ng mga doktor ang buhay ng tao, pero darating at darating sa buhay natin na tayo ay mamamatay. Ano ang kailangan natin gawin? Kailangan po natin maging handa. Amen. Sapagkat sa ayaw at gusto natin, hihiga tayo sa kung saan ngayon nakahiga si Nanay Yoli. Di ba? Kapag tayo nabubuhay pa, ayaw natin humiga dyan. No? Ayaw din natin na tayo ay dalhin sa simenteryo. Eh, yun yung pinakamalungkot na parte ng buhay ng tao. Sa loob ng 5 gabi nating pagsasama-sama dito, patuloy nating naranasan ang kagalakan din naman. Sapagkat nandiyan pa yung mga nakikiraman. Pero after dito, doon mararanasan ng pamilya yung sakit, pangulunglila sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit ganoon pa man, ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan mula talatang 14, Kabanata 14, talatang 1, sabi niya, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kaya sa diwang ito, atin pong makikita sa ating pananalig sa Panginoong Jesus, makakamit natin ang kapanatagan sa kabila ng kabalisahan. So, unang bagay na nais kong dalhin sa bawat isa sa atin, mayroong napakagandang hinaharap tayo sa buhay na walang hanggan sa langit. Ang sabi ng verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroon. Tayo pong mga tao, kapag pinag-uusapan ang kamatayan, takot na takot tayo. Kaya lang naman po nagiging bida ang kamatayan kapag nandito tayo sa ganitong senaryo. Kapag mayroong malubhang sakit, ang miyembro ng ating pamilya, nakaratay sa banig ng karamdaman, saka palang nagiging topic ang kamatayan. Pero kapag wala tayong nararanasan ganoon, ayaw nating pag-usapan ang kamatayan. Pero ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay mamamatay. Hindi tayo mamamalagi sa mundo ito. Isa sa nagiging dahilan kung bakit nagiging takot ang tao sa kamatayan,
sapagkat hindi niya alam kung saan siya tutungo kapag siya ay namatay na. Kaya mahalaga na habang nabubuhay tayo, ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Mayroon pong isang kwento o isang ilustrasyon patungkol po kay kamatayan sa kanyang pagsundo sa mga tao. Alam naman po natin, si kamatayan, no? Ito'y kwentong barbero lamang po, pero merong aral. No? Alam naman natin, kahit katakutan natin ang kamatayan, darating at darating sa buhay natin yan. So isang araw, si kamatayan ay kumakatok sa bahay ng mga taong kanyang susunduin upang sabihin sa kanila na oras na nila. No? Isang bahay po ang kanyang napuntahan, at yung bahay na napuntahan niya, yung tao doon, ay takot na takot. Takot siyang masundo ni kamatayan. Kaya umisip siya ng estratehiya kung paano niya matatakasan si kamatayan. So, nakaisip na siya. Ngayon, nung pumatok si kamatayan sa pintuan nila, pinapasok niya si kamatayan. At ang sabi niya kay kamatayan, diyan ka muna, maupo ka muna dyan. Ipagtitimpla muna kita ng napakalamig na juice. So, nagpunta sa kusina yung lalaki na susunduin ni kamatayan. Paglabas niya, ay merong daladalang masarap at malamig na juice. Pero yung juice po na yun, nilagyan niya ng pampatulog. Siyempre, pag kami pampatulog, makakatulog si kamatayan. Ngayon, habang iniinom ni kamatayan yung juice, ang sabi ni kamatayan, napakabuti mo namang tao. Napakasarap ng juice na painainom mo sa akin. Habang siya'y nagsasalita, napipikit na siya. Hanggang siya po ay makatulog. Ngayon, yung hawak ng mga papeles ni kamatayan, pero ito yung papel na hawak ni kamatayan, nakita ng lalaki na yung kanyang pangalan ay nasa ibabaw. Yung kanyang papel. Eh dahil na mautak siya, ang ginawa niya, yung papel niyang nasa ibabaw ay nilagay niya sa ilalim. Siyempre, si kamatayan, kung ano yung nasa unahan, yung kanyang susunduin. Eh dumating na po yung oras na nagising si kamatayan. Na-relax siya. No, relax na relax. At ang sabi niya dun sa lalaking susunduin niya, tunay kang napakabuti mo talaga. Na-relax ako. Na-refresh ako dun sa pinainom mo sa akin. Dahil sa iyong kabutihan, kung sa unahan ako kukuha ng papel, sisimulan ko na dun sa ilalim. So ano ang kahulugan nun, mga kapatid? Kahit anong tago natin sa kamatayan, kahit anong takas natin sa kamatayan, wala tayong magagawa. Darating at darating sa buhay ng tao na tayo po ay mamamatay. Kaya wag po natin katakutan ang kamatayan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sino ang sumasampalataya sa akin kahit patay, ay muling mabubuhay. Amen. So mga kapatid at mga magulang, sa diwang ito, bagamat namatay ang lupang katawan ni Nanay Yoli, ngunit ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ay muling mabubuhay sa piling ng ating Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay. Nawa, sa hapon ito, patuloy nating makita ang naging paglilingkod, ang naging pagsasakripisyo ni Nanay Yoli para magtagumpay sa buhay. Marahil, ayaw pa niyang mamatay, di naman. Wala naman tao may gustong mamatay. Pero itinakda ng Diyos sa kanya. Sa ngayon, siya ang nakahiga
baka bukas isa naman sa atin ang nakita. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo pupuhanin ng Diyos. Ang tanging kailangan lamang po natin gawin habang tayo nabubuhay sa mundong ito, maglingkod, magtiwala, at magpasakop sa nais ng Diyos para sa atin. Muli po, sa pamilya ng Harapa, ang aming pamilya at ang St. Paul United Methodist Church ay buong pusong nakikisang damdamin sa pagpanaw at pagkawala ng ating minamahal na Nanay Yoli. Kaaliwan na mula sa ating Panginoon ang inyo po naranasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ryan. Sabi ko silang video presentation. Kaya po ang ating istorya ng
salamat mula sa kanyang Panginoon. Salamat sa St. Paul United Methodist Church sa pagtanggap sa amin dito. Pasasalamat sa aking mga kapatid, sa aking mga pinsan, at sa aking mga tiyahin. Kulang po yung sakit ang pasasalamat dahil hindi naman namin ito magagawa kung wala kayo. Hindi po namin kaya, lalo na nagkasabay-sabay ang mga pagsubok. Salamat kay Ate Rose din po, special mention ko kasi may mga time po na kahit hindi ako mag-chat sa kanya, mag-chat ako sa anak niya, pero siya po yung tumutugon. Higit po kay Ewa na hindi nakakalimot sa nanay namin, lagi siyang nandyan. Lagi niya po sila, meron na po isang hindi na naman sa Ewa sa pagkalagay sa nanay ko kasi lagi niya po sinasabi po nagkikita sila dahil Sanse, sasama ka ba sa akin? Ngayon po siya ang sasama ng nanay. Sobrang supportive po yung mga pinsan ko. Si Grace na lagi nandyan, lagi kami tinuturutan ng panalangin. Sabi, Grace, kailangan mo ganito, Grace, naghihina ako. Ate, pray ka lang, kapit ka lang, kaya mo yan. Yung mga anak ko na simula na iuwi ko si nanay dito, hindi po ako pinabayaan sa pangangailangan ng nanay. Lahat po sila natutulong-tulong. Kaya, kulang po talaga yung salitang salamat. At alam ko na sa panahon na to, masaya na ang nanay dahil sinutulong siya ng tatay. Hindi po maipapaliwanag, sabi nga ni Sai, kung kailan yung date na nilibing ang tatay, doon po umalis ang nanay. At sa edad pareho sila yung dito rin na nawala. Sobrang hindi ko po alam, sabi nga po ni Ate Pisa nung isang gabi, hanggang sa kamatayan ba, soulmate ba talaga sila? Alam ko po na masaya na siya at wala na siyang hirap, wala na siyang sakit na nararamdaman. Ako lang man po yung naibigay namin na pagmamahal dahil marami kong pangarap ay sa nanay na hindi na namin natupad. Salamat po sa lahat. Pastor, salamat po ng marami. Kulang po talaga yung salita, salamat, pero napakalaking tulong po sa amin. At sa iyo, Tita Beth, salamat po mula sa day 1 hanggang ngayon din yung kami iwan. Si Tita Beth po yung kahit napakainit, miyak-miyak, nandiyan para alamin lahat na kailangan namin. Sobrang thank you po sa inyo lahat. Si Lord na po ang makabalik na lahat ng kabutihan na binigay niyo sa amin. Salamat po ulit. Inaaniya ko po ang pamilya na tumayo po dito sa harapan upang gawin po natin ang ritual. Yung mga apo, yung mga magulang, mga kapatid. Ang matuwid ay mabubuhay magpakailanman, at ang pag-aanugas sa kanila ay nasa pinakamataas. Kaniyang tatakpan sila ng kanyang kanang kamay at ang kanyang bisig ay magiging kalasag nila. Sapagkat nalalaman namin na kung
masira ang aming bahay sa tabernakulong ito, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kaaway, walang hanggan sa kalangitan. Makapangyarihang Diyos, bukal ng lahat ng buhay, Ikaw ang aming tanggulan at kalakasan. Ikaw ang aming saklolo. Idinadalangin namin sa iyo na naway malagay ang aming tiwala sa iyo upang tamuhin namin ang aliw at masumpungan namin ang biyayang pagtulong sa mga sandali ng pangangailangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang Panginoon ay aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay kalakasan ng aking buhay. Kanino ako masisimula? Bagaman ang isang hukbo ay humahantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbago ang pagtitigma laban sa akin, gayon may magtitiwala ako sa iyo. Huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsasampalataya kayo sa Diyos. Magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi kayo na sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo'y pumaroon, at kayo'y ipaghanda ng kalalagyan, ay magpaparito ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumoon. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang aming magulang, ang aming nanay, Yolanda. Lord, sa iyong mga kamay, namin siya pinagkakatiwala. At naniniwala kami kung paano mo siya nilikha. Ngayon mo rin siya huhubukin. Ngayon umuwi na siya sa iyong tahanan. Lord, nawa, kaluluwa ng aming minamahal na magulang na ito ay pagtuloy mong kalingain, mahalin, at ibigay ang nararapat para sa Kanya. Muli ang dakilan Diyos sa iyo kami nagtitiwala. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang pangalawang ritual po ay gagawin natin sa tao ng kanyang lalagyan. Ito na po ang muling pagkakataon na siya po ay ating makikita at mamaya po ay dadating na po natin siya sa kanyang paglalagyan.
dakilang tapat, kami ay nagpapasalamat sa buhay na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, gayon din sa buhay na iyong pinagkaloob sa aming Nanay Yoli. Lord, dalangin po namin sa mga naiwan, ni Nanay Yolanda, ikaw na po ang siyang bahalang pumalit sa kanila. Maranasan po nila dakilang Diyos ang iyong pag-ibig, ang iyong pagyakap, ang iyong patuloy ng pagpapalang biyaya sa kanilang pamilya. Bagamat lumisan ang katawang lupa ni Nanay Yolanda, ngunit ang kanyang mga alaala ay mananatili sa puso't isipan ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin papunta sa dakong kanyang paglalagakan. Ikaw ang siyang sumama sa amin at maranasan po ng bawat isa. Ito ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala sa iyo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tanggapin ng bawat isa sa atin ang kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoon. Lalong higit, tanggapin ng pamilya ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos, magmula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Ito po natatapos ang ating pagsamba at siya po ay atin ang dadalhin sa kanyang dakong paglalagay. Pastor, maraming salamat.